Diyos ko, simulan na natin kaagad para mabilis ang mabilis ang ating mga balitaktakan. Diyos ko po, aba, anong nangyari rito kay Richard Gomez? Parang anong nangyari rito kay Richard Gomez? Bakit parang biglang nagbago yata ang ihip ng hangin? Bakit biglang inaaway ni Richard Gomez yung gumagawa ng maganda? Oo, kasi tandaan ninyo, si Richard Gomez noong matatapos na yung kanyang pagka-congressman. Kunyari bumabanat-banat 'yan sa mga kalaban ng mga Duterte sa Kongreso. Kunyari hindi pumirma-pirma kay BP Sara. Yung pala gusto lang manalo. Nung nanalo, biglang parang bumaliktad na yata. Ewan ko kung bakit. Ngayon, nagbago na tono. Bumoto kay Matakim, hindi ka pumirma sa impeachment ni BP Sara. Alam naman natin impeachment na yan, pakanayan ni Martin Romualdez. Tapos, bumoto ka kay Martin Romualdez. Pwede ka naman hindi bumoto di ba? Kasi dami namang hindi bumoto, ang dami naman nag-abstain. Pero bakit bumoto ka? Ayun na. Kaya naman pala. Siya pala ang bagong aw-aw diyan sa Kongreso. Ko lang kasi sa kapisanan ng mga social media broadcaster, social media personal, kasi MBPI. Diyan sa Maynila, isa yan sa kinover namin, KSMBPI, kasi kami member ng KSMBPI so kinover namin yung grupo ni Magalong patungkol sa mga mayors na mayors for good government. Ganun yata yun So itong mga mayor na ito ay gusto nilang magkaroon ng accountability, gusto nilang magkaroon ng transparency, at gusto nila ng magandang gobyerno para sa Pilipinas. So since then, etong si Magalong, na siya, very vocal na siya sa lahat ng mga kakurakutan, issues na kinakaharap ng mga munisipalidad. Isa sa mga binunyag niya noon is yung kontrata sa rock netting. Rock netting, binunyag niya yan noon. Panahon pa lang hindi mo matatawaran ang pagmamahal sa bayang Pilipinas nito ni Magalong. Kung matatandaan ninyo, si Magalong supposedly naka-line up yan para sa PNP chief. Pero nung siya ang inatasan para mag-imbestiga sa mamasapano, sinabihan siya na iiwas yung investigasyon kay Pinoy. Pero pinili niya yung karir o yung katotohanan. Kasi napakaganda ng sinabi ni Magalong Kasi yang karera, yang pagiging PNP chief, sabi niya, may katapusan yan. Totoo yun. Yung pagiging PNP chief, meron yun katapusan. Na kung ipinagpalit niya yung kanyang kaluluwa para dun sa PNP chief, pag nag-retire siya, hindi na siya PNP chief. Pero nung pinili niya yung kanyang kaluluwa, yung pinili niya yung kanyang prinsipyo, kahit hindi siya naging PNP chief, nung nag-retire na siya, or nung maaga siyang pinag-retire, yung prinsipyo niya at saka yung kaluluwa niya intact at madadala niya yun hanggang kabilang buhay. Yan ang kaibahan ni General Torre sa kanya. Ang kaibahan ni General Torre is ipinagkanuno or binenta ni General Torre yung kaluluwa niya. Para sa kapirasong sa kapiraso at limitadong panahon na pagiging PNP chief. Ganun. Samantalang so pag nag-retire si General Torre bilang isang PNP chief, paano siya maaalala ng mga Pilipino? Maaalala siya sa ginawa niyang kahayupan sa KOJ siege.
Maaalala siya sa ginawa niyang kahayupan kay Pangulong Duterte. Maaalala siya sa ginawa niyang kabaliwan diyan sa paboxing-boxing niya. Maaalala siya sa ginawa niyang palpak na yung 911 na 5-minute response. Doon siya maaalala. Yung prinsipyo niya, yung tingin ng tao sa kanya bilang isang retired na hepe, walang kakwenta-kwenta. Mas masahol pa sa diaper na may tae na itinapon sa bakanting lote. Ganun lang. Pero si Magalong, kahit na it cost him yung kanyang pagiging PNP chief, wala siyang pake. Merong 44 na buhay na binuwis dahil sa personal na interes ng ilan sa mga nasa gobyerno. At nilabas niya yung report na kung ano yung talagang totoong nangyari. At dahil doon, maaga siyang pinagretiro. Hindi man niya nakuha yung titulo na pagiging PNP chief, pero intact naman yung kanyang prinsipyo, intact yung kanyang kaluluwa, at tinitingala siya ng mga tao ngayon dahil sa husay, talino at katapatan niya. Matagal na siyang retired. Ngayon, tinan ninyo, ilang termino na siya sa Baguio. I think this is his third term. Pangatlong term na yata niya and last term niya na ito sa Baguio. And nakita naman natin kung gaano rin kaganda ang Baguio. Gaano kaunlad ang Baguio. Sobrang traffic sa Baguio, oo. Sobrang crowded na ang Baguio, oo. Bakit ba nagiging crowded ang isang lugar? Dahil maunlad. Parang dito sa Maynila, nagsisiksikan tayo dito kasi nga, nandito yung unlad. O sa Boracay, nagsisiksikan din. Bakit? Kasi maganda doon. Sa ibang mga lugar, sa Siargao, tumaas na nga yung tinan nyo, saan ka makita? Local, 30,000 ang pamasahe. 30,000 ang eroplano. Kasi nga, gumanda na yung Siargao, pinupuntahan na. Ang Baguio, ganun din. Ang Baguio po, bago pa sumikat lahat ng mga na yan, na mga tourist destinations na yan, ang Baguio is number 1 tourist destination na dahil nga maganda ang klima doon. Pero ang tanong, anong problema ng Baguio? Traffic. Traffic lang. Anong problema ng Baguio? Yung basura. Lahat naman yata ng syudad problema yung basura yung kung saan itatapon yung basura. Pwede nga lang padala natin sa araw para masunog na lang yan. Pero mga bossing, aside from basura and traffic, maayos ang Baguio. Peaceful ang Baguio. Maganda ang buhay sa Baguio. Dahil maayos na leader si Magalong. So ngayon, alam ni Magalong kung ano yung mga katiwalian. Alam ni Magalong kung ano yung mga kabulastugan. Kaya ine-expose niya. May pinapangalanan siya? Wala naman. Wala siyang pinapangalanan pero alam niya yung scam. Pero kung kailangan magpangalan, sigurado ako, si Magalong kaya niyan magpangalan. Kaya nga, humihingi siya kay Pangulong Marcos na gawin mo kong investigador. Gawin mo akong investigador para ma-pinpoint natin. Dahil alam ko yung corruption. Sa Cat's Eye, yung nilalagay sa kalsada, in-expose niya. Yung yung roller, 'di ba, sa likuan na ganyan, may mga roller yung para hindi ka tumilapon sa kabilang kalsada. Alam din niya yung i-scam diyan. Alam niya kung magkano. Yung rock netting, alam din niya yung scam diyan. Alam din niya kung magkano yung kinikita diyan. So sa flood control project, ganun din. Alam din niya yan bilang isang mayor. Alam niya yan. So ngayon, ine-expose niya. Ine-expose niya ngayon. Ngayon, nagtataka ako, bakit nagagalit si Richard Gomez sa dati niyang kapwa mayor na nag-expose ng mga katiwalian? Ang ang iniiyak ni Richard, nadadamay daw lahat. Ang sa akin lang naman, kung Richard Gomez, kung hindi ka naman guilty, bakit ka umiyak? Kung hindi ka naman magnanakaw, bakit ka apektado? Hindi ba? Kung sinasabi mo na nadadamay yung lahat at alam mo naman sa sarili mo or na-generalize ang Congress at alam mo naman sa sarili mo na hindi ka kasama doon, malinis ang konsensya mo, bakit ka pipiyok? Bakit ka unang aaray? Bakit kailangan batikusin mo
yung isang tao na naglalabas ng katiwalian. Ayaw mo ba nung ginagawa niya? Bakit ayaw mo doon sa ginagawa niya? Ayaw mo ba sa pag-i-expose niya sa katiwalian? Bakit? Tiwali ka ba? Ayaw mo na ini-expose niya yung mga proyekto ng mga pagnanakaw? Bakit? Kasama ka ba sa mga magnanakaw sa Kongreso? Yun lang naman yung simpleng tanong eh. Ngayon, kung hindi naman pala, hindi ka magnanakaw, hindi ka kawatan, hindi ka apektado sa mga expose ni Magalong, bakit galit na galit ka? Bakit pinipigilan mo siya? Karapatan niya yun bilang isang Pilipino. Karapatan niya yun bilang isang Pilipino, lalo na halal siya ng taong bayan, na sabihin sa mga Pilipino, ganito tayo ginagago netong mga nasa gobyerno. Ngayon, kung ikaw hindi ka naman tarantado, hindi ka magnanakaw, hindi ka kawatan, hindi ka apektado, bakit ka nagpapa-apekto? Pakinggan natin itong balitang ito. Si late Representative Richard Gomez laban sa umano'y mayor na sumasakay sa issue ng flood control projects. Dinadamay daw kasi nito ang buong Kamara sa kanyang sariling pagkukulang. Dinamay daw ang buong Kamara sa kanyang sariling pagkukulang. Si Magalong, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga interview, hindi lahat. Meron dyan matitino. Hindi lahat, pero meron dyan mga tarantado talaga. O Richard, kung kasama ka dun sa matitino na sinasabi niya, bakit galit na galit ka? Ganun lang yun eh. Magagalit ka lang kung apektado ka. Bakit ka maapektuhan? Hindi ka naman pinangalanan. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, tsaka yung mga sinasabi man ni Magalong hindi totoo. Totoo naman, di ba? Meron ba talagang corruption doon? Meron naman talaga, di ba? O anong kinakagalit mo, Goma, Richard? Anong kinakagalit mo? punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DP. Ginagawa niya daw punching bag yung mga congressman. O katulad si Mayor Isko, anong ginagawa ni Isko ngayon? Kaya nga ako, sino ba ang sinasabi niya? Si Isko ba o si Magalong? Kasi dalawang mayor lang yan na maingay ngayon. Maingay si Isko ngayon. Ang target lang niya, hindi buong kongreso. Ang target niya, yung mga congressman sa kanyang syudad, which is si Chua, tsaka si Suarez ba yun, yung makapal yung labi? Oo, at tsaka si Abante. Tatlo lang yan na mga congressman na tinatarget niya kasi nga maraming ginawang kabulastugan, o yung dalawa at least, hindi si Abante, may ginawang kabulastugan sa distrito niya. Nagpatayo ba naman ng mga isandipang building sa tapat ng eskwelahan, sa bangketa na bawal, nagtatayo ng mga struktura ng walang permit sa mayor. Hindi ba? Kagaguhan. O, tama yung ginagawa ni Isko na paggiba? Oo. Bakit? Kasi nga, illegal. Ang mali ay mali. Ang illegal ay illegal. Illegal na itinayo yan, dapat, warakin yan. Ngayon, pera ng taong bayan yan ah. Bakit mo sinisira? Di putangin na nyo, singilin nyo ngayon, yung nagpatayo niyan, alam niya nang illegal gagawin niya pa. Di ba? So kung halimbawa, nang-hold up, nagnanakaw, pero itinutulong sa mahirap, okay lang yun? Hindi pwede. Pag mali, ganun yun. So kaya nga Goma, kung halimbawa si Isko yung tinutukoy mo, anong problema? Di ka naman taga Maynila, inaayos naman ni Isko yung Maynila. Anong iniiyak mo? Sigurado ko, kung hindi naman si Isko, si Magalong. Bakit mo pinoproblema yung probinsya niya? Hindi naman niya pinoproblema yung probinsya mo. Ang ini-expose naman ni Magalong yung mga katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Ngayon, kung apektado ang Congress, nililisin yung Congress. Diba? Ikaw bilang isang congressman, kung malinis ka, makisama ka sa pag-expose para mawala yung mga satanas sa Congress. Kesa pinoprotektahan nyo yung mga kasamahan ninyo, sumama kayo doon sa mga tao na nag-e-expose ng katiwalian. Kung matino ka, yung mga kasamahan nyo dyan na tiwali, i-expose nyo para maubos yan. Bakit pinagtatanggol mo? WH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually ang nagdidesisyon yan
yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Sinong tinitira ni dito? Sinong tinitira ni Magalong? Yung mga congressman na tiwali, yung mga congressman na may mga paboritong contractor, at yung mga congressman na contractor. Anong epekto sa hinun, Richard? Kung wala ka doon sa mga yon, hindi makakatulog ka na mahimbing. Di ba? Kung hindi ka involved sa katarantaduhan dyan, putang ina, wala kang kaproblema. Bakit ako maiinis, magagalit sa isang bagay na hindi naman para sa akin? Di ba? Again, the latest Tinan mo, why is this mayor making so much noise? Kasi nga, maraming magnanakaw. Tinanong mo pa. Why is the city mayor making so much noise? Kasi nga, ang daming kawatan. Nakita na nga doon sa Senado sa hearing na may mga katarantaduhan. Si Bongbong Marcos na nga nakaadbisto na mayroong mga ghost projects. Umamin na nga yung DPWH. Anong sinasabi mong why is the city mayor making so much noise? Nag-iingay si Magalong kasi nga gusto niya ng maayos na Pilipinas. Ikaw ba, Richard, ayaw mo nun? Ayan, it doesn't surprise me anymore that this so-called clean mayor is throwing accusations of corruptions at us congressmen. Hindi, sinabi nga niya hindi lang marami na mga congressman na matitino. Si Pulong Duterte na galit. Si Harold Duterte na galit. Si si Omar Duterte na galit. Si Ungab na galit. Si Gloria na galit. Sino pa ba? Yung anak ni Marcoleta nagalit? Di naman sila nagagalit kay Magalong. Bakit? Kasi nga hindi sila sangkot sa mga katarantaduhan diyan. So kung hindi ka sangkot, dapat hindi ka maproblema. Corruption has become the easiest issue to ride on nowadays. Natural. Easiest issue? Easy ba yan sa'yo? Let's be honest, I don't think this is all about corruption. Ano pala? Ano naman ang gagawin ano naman ang mahihita ni Magalong? Actually, kung tumakbo si Magalong na senador ngayon, mananalo yan Oo, pero tumakbo ba siya na senador? Hindi. Nananatili siya sa Baguio. If this is about his own congressman who happens to bring in more projects for his district than he can for his city, don't include all of us. So parang sinasabi niya, naiinggit or insecure si Magalong sa isang congressman na nagpapasok ng maraming proyekto. Okay nga Kung maraming proyekto yung congressman niya, okay nga yun. Pero kung maraming proyekto pero puro multo naman, which is napatunayan natin sa hearing sa Senado na may mga ghost projects talaga, abay dapat magalit siya, hindi ba, Richard? Alam nga naman hindi siya magalit, di ba? Tama, sir? Ngayon, bakit naman magagalit si Magalong kung itong congressman na ito maraming proyekto sa kanyang syudad? Kung maayos yung proyekto, maganda yung proyekto, nakakatulong yung proyekto sa tao, bakit siya magagalit? Hindi ba? At saka sa katulad nga sinasabi ko, wala namang pinapangalanan. Si Magalong, hindi naman niya sinasabi na yung congressman niya sa kanyang lungsod, yung problema niya. Wala namang ganun. If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us in your fight. Don't discredit every congressman, just make yourself look good, ha? Discredit all congressmen? Or all congressman? Dinidiscredit ba niya? Sinabi niya ba lahat ng congressman baliw? Lahat magnanakaw, lahat kawatan? May sinabi ba siyang ganun? Ang tagal ko nang naririnig yung interview ni Magalong. Wala naman siya sinasabi na ganun. You talk non-stop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline. Baka ikaw mahilig lang sa headline kaya nakikisali ka dito. Diba? Baka mahilig ka sa headline kaya nakikisali ka dito at gusto mo ring sumikat siguro dahil mas sikat yung ibang congressman sa'yo. So sabi ko nga, grabe si Richard
O, akala ko matino. Pero sabi ko kasi, siguro naman, baka galit lang talaga siya rito kay Magalong. Pero sabi ni Magalong, tataka ako, kaibigan ko yan eh. At saka, we are the mayors for good government. Mayors for good governance. Anong masama dun sa pinaglalaban ng mga mayor para sa good governance? Ang pinaglalaban nila, good governance eh. So parang pag nilabanan mo yung isang alagad ng mabuting gobyerno, ibig sabihin, hindi, ang gusto mo is magulong gobyerno. Diba? Meanwhile, your own city is drowning in problems. Air quality is getting worse. Not enough public transport. Waste disposal system is broken. City is overcrowded. Illegal structures are all over, and urban planning is in shambles. Maybe it's time to fix your own house before pointing fingers at others. By the way, problema yan ng lahat ng mga progresibong probinsya. Richard, na ano ba? Walang ganyang problema yung probinsya nyo. Alam mo kung bakit? Hindi kayo progresibo. Kung yung probinsya nyo sa Leyte, sa Ormoc, hindi ganito ang pinoproblema. Walang problema sa public transport, sa waste disposal, sa air quality, overcrowding, illegal structures. Kung wala kayong ganitong problema, ibig sabihin hindi kayo progresibo. The reason why problema ng Baguio, problema na yan ng Baguio noon, pamaliliit pa kami. Maliliit pa tayong lahat, problema na ng Baguio yan. Ang liit lang kasi ng Baguio, nagsisiksika ng tao doon. Hindi mo naman maitaboy lahat pababa yung mga tao. Diba? Oh. Mahiya ka naman. Yun ang huling-huli niya eh. Oh. Maybe it's time to fix your own problem. Mahiya ka naman. Ikaw ang mahiya, sir. Mahiya ka, Richard Gomez. Because si Magalong, ang ine-expose niya, yung mga demonyo sa gobyerno. Tapos, you are kumbaga, shooting down yung mabait na tao. Pinapana mo yung matinong tao. Anong tawag sa'yo? Inggitero. Hindi ba? Oh, yun ang tawag sa'yo, inggitero. Hindi dapat mahiya si Magalong, dapat ikaw ang mahiya sa sarili mo. O dahil imbis na tumutulong ka kay Magalong na i-expose yung mga kasamahan nyo dyan ng mga satanas, mas pinipili mo na tirahin yung mensahero. Wala kang pinagkaiba. Wala kang pinagkaiba. Oo, sa mga kasamahan mo dyan sa Kongreso na mga mga bully at mga loko-loko. O di ba? Sana lang Congressman Richard. Dalawa lang yan eh. Saan ka? Sa panig ng mga demonyo o sa panig ng mga Pilipino na nagnanais ng magandang gobyerno? I think si Magalong, whether he's gonna run for Senate on 2028, wala akong pake. Because people will vote for him or not vote for him. Ang tanong, yung mga inilalabas ba ngayon ni Magalong, nakakabuti ba yun sa bayan? Oo, nakakabuti yun sa bayan, sir. Kasi katiwalian yung kanyang inilalabas. Alam niya yung sistema dahil siya ay mayor ng isang progresibo na bayan. Nag-iisa na nga lang siyang mayor. Dalawa na nga lang sila pala ni Isko na mayor na lumalaban sa mga tiwaling congressman. Tapos titirahin mo pa sila. Masama yan, sir. Napakasama niyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matagal.
para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa